Kumusta? Alam nyo, ang kasaysayan ng Pilipinas, sobrang yaman sa kultura pero puno rin to ng mga madidilim at malalagim na pangyayari. Mga pangyayaring sinasabing nag-iwan ng marka, hindi lang dito sa mundo natin, kundi pati na rin sa kabilang buhay. Paano kung totoo nga? Paano kung yung nakaraan hindi talaga tuluyang namamatay? Paano kung nananatili lang yan, nakakapit sa mga pader ng mga abandonadong ospital tulad ng mga nasa Clark Air Base at Corregidor? At yung mga sigaw, yung takot, naririnig pa rin sa mga lugar kung saan nangyari ang mga matitinding trahedya tulad ng sa ozone disco at yung pambubomba sa Davao? Okay, simulan na nating alamin ang mga kwentong yan. Unahin natin ang mga multo ng digmaan. Naisip niyo ba kung paanong yung mga malalalim na sugat ng nakaraan, lalo na ng World War II, ay posibleng nakalikha ng mga kaluluwang hindi matahimik hanggang ngayon? Sobrang lalim ng sugat na iniwan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa bansa. At sabi nga ng iba, hindi lang sa mundo natin yung peklat, kundi pati sa mundo ng mga espiritu. Actually, marami sa mga pinakakinatatakutang lugar sa Pilipinas, yung ugat ng kwento, digmaan. Halimbawa, yung Diplomat Hotel sa Baguio. Ang kwento-kwento noong World War II, napakaraming madre at pare ang brutal na pinatay dyan ng mga Hapon. At hanggang ngayon daw, yung mga pugot nilang kaluluwa, naglililipat pa rin sa mga pasilyo. Tapos, andyan din ang Fort Santiago sa Maynila. Ginamit yang kulungan, lugar ng tortura at bitayan noon. Kaya naman pala yung mga bumibisita doon, marami ang nakakarinig ng mga di maipaliwanag na yabag, kalansing ng kadena at yung mga nakakakilabot na sigaw. So may pattern talaga. Yung pagdurusa noong digmaan, nag-ugat yung paranormal activity. Okay, so bukod sa digmaan, may iba pang dahilan. Minsan, yung mga biglaan at sobrang lala na trahedya, parang kayang ikulong ang mga kaluluwa sa eksaktong sandali na yon ng matinding takot at sakit. Tingnan nyo to, mahigit 160. Grabe no, ganyan karami yung namatay sa sunog sa ozone disco. Isang napakalaking trahedya. Kaya ang paniwala, yung mga kaluluwa ng mga nasawi nung gabing yun, nandoon pa rin sa abandonadong lugar. Sila raw ay galit, hindi matahimik, at patuloy na naghahanap ng hustisya. Ngayon, isa pang tragedya yung nangyari sa Davao noong 2003. Noong March 4, may bombang sumabog sa waiting shed ng lumang airport. 21 tao ang namatay. Tapos, halos isang buwan lang ang lumipas, isa pang bomba ang sumabog sa Sasa Wharf. 17 pa ang nasawit. At sa isang paranormal investigation doon, sobrang nakakakilabot yung sinabi ng isang psychic. Sabi niya, nakikita ko ang maraming taong tumatakbo. Nakikita ko ang mga katawan na nakahandusay. Mayroong mali dito. Yan yung direktang koneksyon ng nakaraan sa isang karanasan sa kasulukuyan. At sino ba namang hindi nakakakilala sa kwento ng Manila Film Center, isang construction tragedy noong 1981? At yung kwento sa likod nito, grabe, talagang nakakapanindig balahibo. Bumagsak daw kasi yung scaffolding at 12-dosenang manggagawa ang nahulog at nalibing ng buhay sa basang semento. At ang mas malala pa, sa chismis, imbes daw na kunin yung mga bangkay, tinuloy melang ang pagbuhos ng semento at isinara sila sa loob mismo. Kaya para na ring isang malaking libingan yung gusali. So, sa lahat ng ito, ang tanong, paano ba sinusubukang kausapin ng mga modernong paranormal investigator ang mga kaluluwang ito? Paano ba sila nakikipag-ugnayan sa kabilang buhay? Paano nga ba kinakausap ang isang multo? Well, may mga gamit sila para dyan. Silipin natin. Okay, so ito yung ilan sa mga gamit nila. Una, may tinatawag na EMF meter na nagde-detect ng pagbabago sa electromagnetic fields. Sa isang car crash site sa Megadike Road, umalo to sa pinakamataas na level. Pangalawa, yung spirit box, nag-i-scan to ng radio frequencies. Sa Corregidor Hospital, malinaw na nakuha to ng mga salitang Hapon at yung salitang Namaste. Pangatlo, siyempre ang Ouija board. Ginamit ito para makausap yung sinasabing suicide bomber sa Davao. At pang-apat, yung tinatawag na human pendulum, kung saan yung isang tao mismo yung nagiging vessel. Dito raw nila nakilala ang isang biktima sa Davao na nagangalang Roneta. Balik tayo doon sa Davao. Grabe yung naging usapan nila gamit ang Ouija board. Tinanong nila yung spiritu, ikaw bang suicide bomber? Ang sagot, yes.
Sunod na tanong, nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Ang sagot, yes. Dito nagiging weird. Kasi nung tinanong, sasabihin mo ba sa ibang terorista na huwag pumatay ng mga inosenteng tao? Ang nakakagulat na sagot, no. So matapos nating marinig lahat yan, baka mapaisip tayo, bakit ba natin hinahanap ang mga multo? Bakit ba tayo interesado sa mga ganitong kwento? Kasi alam nyo, siguro hindi lang to tungkol sa takot. Hindi lang to para sa thrill. Tungkol to sa connection. Isang paraan para balikan natin at subukang makipag-ugnayan sa mga taong nawala dahil sa kasaysayan at trahedya. Gaya nga ng sabi ng isang paranormal investigator, marami kaming nahukay na nawawalang kaluluwa at may halo-halong uri ng enerhiya. Parang sinasabi niya na itong mga lugar na to, repositoryo sila ng mga alaala at emosyon. At sa paghahanap sa kanila, sinisiguro nating hindi sila makakalimutan. Kaya ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Itong mga kwento bang ito ay paraan lang ng isang bansa para harapin yung sama-sama nating trauma? O mayroon nga bang iba na nakikinig